Hello guys! So ako pala si Juris and ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-join or paano sumali sa Lido CSM testnet and kung paano mag-spin up ng Ethereum Validator node gamit ang Google Cloud Free Credits at ETH Docker. Introduction lang no sa Lido CSM. So Lido CSM or Community Staking Module ay isang module na nagbibigay ng opportunity sa mga community stakers nila to utilize the Lido protocol as a node operator or as a validator in a permissionless manner. So, yun. First step guys is kailangan yung gumawa ng Google Cloud account. So, punta lang kayo sa browser nyo, type nyo lang Google Cloud Computing Services. Simple lang yung instructions niya or simple lang yung process niya. Click nyo lang yung Google Cloud and then sign in nyo lang yung Google account nyo. Then, kailangan nyo pala ng credit card for billing purposes. So, don't worry guys, wala kayong babayaran ito since bibigyan kayo ni Google ng $300 free credits. So, if may account na kayo, balik lang kayo dito sa Google Cloud. And then, sa top right section, click nyo lang yung console. Dito sa console, makikita nyo yung nagamit nyo ng credit out of the 300 credits na binigay ni Google. Yung next step natin ngayon is gagawa tayo ng virtual machine. So, scroll down lang dito sa products na section. Click nyo lang tong create a VM. And before this guys, based on my experience kasi last time, di ko nakita yung create a VM na option. Ang reason pala nun is kailangan ko palang mag-install ng compute engine na services. So, paano? New tab, type nyo lang Compute Engine API Marketplace. Ito, click nyo lang. Pagkatapos, kung di nyo pa na-install, install nyo lang, then enable. So, pag na-enable nyo na, balik na tayo sa console. I think need nyo pa i-reload or i-refresh yung page para lalabas na yung create a VM na option. Let's proceed. So, let's create a virtual machine. And then, click create instance button. Ito guys, gagawa na tayo ng virtual machine. So first is, i-set na natin yung mga needed na parameters starting sa name. So, example, CSM testnet. Sa region, okay na. Sa zone, okay na to. Then proceed tayo sa machine configuration. So sa machine configuration, keep nyo lang tong selected na E2 kasi low cost lang siya compared sa iba. Sa machine type, select tayo ng at least 8 GB memory. Click lang natin to and dito sa standard, select lang natin tong first option which is tong E2-standard-2 na may dalawang virtual CPUs and may 8 GB memory. Okay. Next is OS and storage. So sa operating system and storage naman, kailangan natin tong i-update. So click change. So gagamitin nating operating system is ang Ubuntu. So search Ubuntu. Then sa version, select natin yung, take note guys, select natin yung latest na AMD 64. Make sure lang na AMD and not ARM. So click natin to Ubuntu 24.04. Then sa boot disk type, okay na to. Then sa size, lagyan natin 250. And hit select. Tapos sa networking, allow natin tong HTTP and HTTPS traffic na option. Okay na. Then sa observability, okay na. Security. And sa security pala guys, sa service accounts, need nyong iselect yung no service account. So wala tayong service account na gagamitin for identity and API access. Then sa advanced, and I think that's all. Then sa right side pala guys, dito natin makikita yung monthly estimate. Ito yung magiging
costing natin sa pagparun ng virtual machine. So that's about $0.1 per hour. Since binigyan tayo ni Google ng $300, okay lang. So sakto siya. Let's create our virtual machine. While creating pa yung virtual machine, proceed tayo sa next step, which is yung pag-install ng ETH Docker. Sa new tab, type lang kayo Lido GitHub. Ito, github.com ni Lido Finance. Open nyo lang. Then sa baba, sa may repositories na section, search lang kayo ETH-Docker. Then, open. Okay, so by the way guys, dito tayo kukuha ng ETH Docker under kay Lido Finance kasi naka-streamline na yung instruction niya for Lido CSM. Sa baba, dito sa Getting Started, ito yung instruction niya. May tatlong command dito. So, copy natin itong first. Then, balik tayo, check natin. Running na yung virtual machine instance natin. So, ready na. Para ma-access natin yung instance natin, click lang yung SSH na button sa right side. Authorize. Ito na yung SSH in browser. Terminal siya guys. Sa terminal na to, ipipaste natin yung first command sa instruction. So, press OK. Bash command not found. So, kailangan pala natin mag-download muna ng Git. Type sudo apt update. Okay. Next is sudo apt install git. Yes. So, after ma-install ng git, so, try natin ulit. So, ayun. Download na siya. Next command, which is yung ath install. So, paste, then run. So, the install command requires the user to be part. Okay. So, pag ganito guys, lagyan nyo lang ng sudo before no command. So, sudo .ath install. Do you wish to continue? Yes. Okay, do you want to be able to call ATHD from anywhere? Yes. Next is yung ATHD config. So, same guys, gamit tayo ng sudo, then ATH config. May lalabas na terminal UI. Select lang natin yung para sa Holesky na testnet, itong first option. So, hit enter. Then sa deployment type, select natin yung Lido compatible node. Then what kind of deployment to participate in Lido protocol? Ito, community staking, CSM node. So sa consensus client guys, pipili natin is yung Nimbus, consensus and validator client. Then sa execution client, since ito yung bago ngayon, yung Breath or ETH, ito yung pipiliin natin. So, okay. What is the URL for your CL checkpoint sync URL provider? Sa part na to is you press lang yung tab mo to navigate. Let's select OK. Then hit enter. Then sa release, make sure lang na nakaselect tong apat na to. Then tab OK. Do you want to use Grafana dashboard? So, kailangan natin to. So, yes. Sa Graffiti, so you can type whatever you want. You can set whatever you want. So, for me, for example, Juris validator 001. So, press tab, then okay. Do you want to generate validator keys? Yes.
enter the number of validators. So for now, let's set it to 1 muna. So tab, okay. Enter validator key store password. So, enter nyo lang yung desired password nyo guys. Make sure it's secured. Okay, then confirm. Tab, okay. Do you want to generate new mnemonic? Yes. Okay, so yun. So, building na siya guys. While waiting sa build, while building pa, tuturuan ko muna kayo kung paano kukuha ng ETH Holesky sa faucet. Sa new tab, search nyo lang Holesky faucet.io. Dito tayo kasi it's very easy to use and no sign up required. So input nyo lang yung address nyo, Holesky. Input nyo lang yung address nyo, paste, then get tokens. Nakuha na ako ng tatlo. Ito. So, nakuha na akong tatlo. If kukuha kayo ng token dito is may lalabas dito na kailangan nyo mag-create ng passkey para yun yung gamitin nyo to sign in sa Holesky Faucet. So, after nun, i-test nyo, then antayin nyo na lang papasok yung Holesky ETH sa wallet nyo. We'll need at least 2 Holesky ETH. Kung gusto niyo pa kumuha ng more Holesky ETH, I suggest Google Holesky. Ito. Pero, sa Google Cloud Web 3 na faucet is kailangan nyo na may 0.001 ETH kayo sa main Ethereum ninyo. So, kailangan nyo ng 0.001 ETH. Then, input nyo yung wallet address nyo. Then, click receive. Then, antayin nyo na lang papasok sa wallet nyo. So, okay, that's all. So, proceed tayo. Check natin if tapos na bang nag-build. So, ayan. So, tapos na. So, please choose your language. Enter lang tayo kasi kung nakaset na yung English as default. So, let's enter. Ito, English. Enter. So, ito na yung na-generate niya na seed phrase or mnemonic. And I recommend na isusulat nyo to sa papel, save it somewhere else na offline. So, para sa demo, isa-save ko lang to sa notes. Okay, then press any key when you have written down your mnemonic. Okay. So, para mabilis, ika-copy paste ko na lang. And make sure na accurate yung seed phrase nyo. Then press enter. So, yun. Creating your keys, key stores. Okay, your keys can be found at app/validator_keys. So, pressing the key. So, ito na yung final steps. So, run your node using ETH restart. Wait until your node is fully synchronized. Open csm.testnet.py to submit your keys with ETH validator keys deposit data JSON file content. Wait for keys validation. Then import your keys by ETHD keys import. So, okay, press okay. So, yan. Try muna natin while working siya in the background. So, nag-install na siya para sa ating ETH Docker. Let's wait. So, sa part na to is in-install na yan yung mga requirements or mga dependencies para sa ating ETH Docker. Okay, tapos na. So, pwede natin i-start yung ETH Docker natin. Ito, sudo.ethe start. Oops. So, started na.
after ng ETHD start, so we're going to import our validator keys. But before that, kailangan natin i-change yung ownership ng folder kung saan na-save yung validator keys para ma-import natin. So, command is sudo chon, meaning change owner, -r, then username, ito, colon, username, then eth.eth-validator underscore keys. Then hit enter. Okay? So after ma-change owner, pwede na natin i-import yung validator keys. So sudo /ethd .ethd keys import. So, yeah. So, okay. So, may warning na lalabas kasi imported keys are immediately live. So, iwasan natin gamitin yung keys na in-import natin sa ibang instance or ibang machine kasi masaslash kayo or mape-penalty. Okay? So, I understand these dire warnings and wish to proceed. So, yes. Please enter your validator key, password. So, yung naset natin kanina, please re-enter. Okay. Nice. No visible slashing protection import file found. Okay, nice. So, yun. Yung sabi ko kanina, only import keys in one location kasi failure to do so will get your validator slash. Yung penalty nyo is greater 1 ETH penalty and forced exit. So, yun. Next is check natin yung status ng mga clients, if working ba. Yung command is sudo ethd logs --tail 20. Click enter. So, okay. So far, walang error. So, running lahat. Okay, nice. Okay na yung ETH Docker natin. So far, so good. So, dito na tayo sa last step. So, ang last step is i-import na natin, i-upload na natin yung deposit data sa ating Lido CSM widget. So, ito yung yung command. So, sudo cat. So, print tayo ng content sa isang file. So, cat, validator. Pwede nyo gamitin yung tab key nyo sa keyboard para mag-autocomplete yung so deposit, and press enter. So, ito na yung laman ng JSON file or yung deposit data natin, which is yung i-upload natin or gagamitin natin sa Lido CSM widget. So, copy natin to. Then, sa browser, punta tayo sa csm.testnet.5. Okay. If first time mo pa, click become a node operator. So click, then I certify yung terms of use and privacy notice. Then connect niyo yung wallet na ginamit niyo sa setup. So switch muna tayo sa Holeskin network. Okay, create node operator. So, ito yung sabi ko kanina na you'll need at least 2 ETH para makaproceed. So, copy natin yung remember, copy natin to dito. Ito, yung ETH amount na 2.0. So, okay, let's go. Create a node operator. And guys, huwag nyo i-close while your keys are submitting. Transaction failed. Okay. I think pumasok na siya. Ayun, ayun. I think napasok na siya. Hindi ko lang nakita yung success na pop-up. Pero, ayun.
Makita ko na may number of keys na tayo. So let's proceed. Re-reload ko lang yung page. Eto, okay. Once may key ka na, makikita mo na yung ibang option. So itong ban and rewards, roles, and ito. So view keys, eto. Yung status ng validator key natin is depositable na. So which means valid yung key natin. Antayin na lang natin si Lido CSM na i-activate niya yung validator node. Click natin to redirect link to open beacon chain. As you can see, validator not found pa siya kasi nga hindi pa siya activated. To check or to monitor the status of your validator, sign up lang kayo. Then, after mag-sign up, log in. Then, punta kayo dito sa notifications. So, dito sa baba, sa validators, pwede natin i-add yung validator key natin. So, ito, copy lang natin to. Then, paste natin dito. Then, check natin. So, manonotify tayo if online si validator, yung may mga proposals na missed, submitted, na slash, sync committee, attestation missed. So, yun. So, pwede na itong i-add si validator. Pero sa ngayon, hindi pa kasi antayin mo natin si Lido CSM na i-activate yung validator natin. And last thing ko pala, i-show ko ulit yung basic validator monitoring. Actually, ginawa natin siya kanina. Yung chinek natin yung status ng ETH Docker natin. Then, open natin yung terminal. First, okay, so dito, type natin sudo pthd logs --tail 20. Oh, pasok ko pala. Sorry. So, cd eth docker. Tapos, cd sudo.pthd logs --tail 20. So, ito. So, check natin if may error. So, ito lahat ng mga softwares and clients. Okay, okay siya. So, ito, dito pwede nyo itong gamitin para to track and monitor if may error ba yung ETH Docker nyo. Yun lang. To know more info about the ETH Docker, ito yung one of the most powerful tools para sa mga validators from beginner to professionals. Ito yung ginagamit nila. Siguro, pwede nyo i-explore, pwede nyo i-practice yung ETH Docker kasi i-check nyo yung ibang features niya. And sa mga taga Davao, I'm inviting you all. We will be having a workshop about Lido CSM and wala pang exact date pero we're planning to conduct a workshop dito sa Davao City. So thank you so much and see you next time.